Ang bawat patak ng ulan sa gabing iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Trinidad. Amoy basang semento at usok ng sasakyan ang humahalo sa malansang hangin ng Quezon City. Hawak niya ang isang kahon ng cake na binalot sa manipis na plastic. Pilit na itinatago sa ilalim ng kaniyang kupas na jacket. Ito na ang huling order para sa araw na ito. Ang perang kikitain niya rito, ang huling piraso ng puzzle para mabayaran ang matagal nang naantalang tuition fee ni na Thomas at Tala. Konting tiis na lang, Trina. Para sa mga bata, bulong niya sa sarili habang ang kaniyang mga sapatos na butas ay humahalik sa malalamig na puddles sa kalsada. Pagdating sa harap ng marangyang Manila Grand Hotel, tila tumigil ang paghinga ng mundo. Ang bango ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay sumalubong sa kanya mula sa loob ng dambuhalang pintong salamin. Isang malupit na kaibahan sa amoy ng pawis at ulan na dala niya. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang lalaking kaniyang minahal, ang lalaking kaniyang ipinaglaban, at ang lalaking kaniyang iniyakan gabi-gabi sa loob ng 8 taon. Si Mateo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng tila hinulog mula sa langit, nakasuot ng gown na gawa sa seda at mga brilyanteng kumikinang sa bawat galaw. Isang malaking karatula sa entablado ang nagpahinto sa tibok ng puso ni Trina. The Grand Engagement of Mateo de Villanueva and Luciana Montenegro, isang malupit na biro ng tadhana. Habang si Trina ay nagkakandakuba sa pagtatrabaho para sa mga anak ni Mateo, ang lalaki ay abala sa pagdiriwang ng isang bagong simula na walang puwang para sa kanila. Papa! Papa! Ang boses na yon, ang boses ni na Thomas at Tala. Bago pa man mapigilan ni Trina, ang dalawang bata ay mabilis na nakalusot sa mga security guard at tumakbo patungo sa gitna ng entablado. Ang kanilang mga munting t-shirt na may mantsa ng putik ay isang malaking dungis sa malinis at puting carpet ng hotel. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig na lang ay ang marahas na pagpintig ng puso ni Trina habang humahakbang siya papasok. Basang-basa, mukhang isang pulubi sa gitna ng mga hari at reyna. Papa, wag mong pakasalan ang lady na yan. May asawa ka na? At may pamilya ka na? Umiiyak na, sabi ni Tala habang nakayakap sa binti ni Mateo. Lumingon si Mateo. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng init at pagmamahal, ay ngayon ay parang 2 piraso ng yelo. Tumingin siya kay Trina, mula sa kaniyang basang buhok hanggang sa sapatos na butas, na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang maduming basura na hindi dapat naroroon. Who are you? And who are these children? Malamig na tanong ni Mateo. Taglish ang kaniyang pananalita, formal at puno ng distansya. Security. Why are these beggars inside the ballroom? Ang salitang beggars ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Trina sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang matinding hiya na gumagapang mula sa kaniyang mga paa hanggang sa kaniyang mukha. Ang lahat ng mata ng mga alta sosyedad ay nakatuon sa kanya, puno ng pandidiri at panghuhusga. Mateo, ako ito. Si Trina, pautal na sabi niya. Ang kaniyang boses ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. I don't know any Trina. Guard, ilabas niyo sila. They are ruining the most important night of my life. Sagot ni Mateo, sabay talikod. Wala man lang bakas ng pagkilala. Wala man lang kahit katiting na emosyon. Sa sandaling iyon, ang gwardyang lumapit ay marahas na hinila ang braso ni Trina. Dahil sa gulat, nabitawan niya ang kahon ng cake. Ang cake na kaniyang pinagpuyatan. Ang cake na pag-asa sana para sa kinabukasan ng kaniyang mga anak ay bumagsak at nayupi sa malamig na marmol. Ang puting icing ay kumalat, humalo sa dumi ng kalsada na dala ng kaniyang sapatos. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang dumi sa sapatos mo na kailangan mong burahin? Tanong ni Trina sa kaniyang isipan.
habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling tuyo dahil sa sobrang sakit. Ang kaniyang luha ay tila naging bato sa loob ng kaniyang dibdib. Biglang lumapit si Doña Valeriana. Suot ang isang nanggiting puno ng lason. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang mamahaling bag at walang pakundangang itinapon ito sa mukha ni Trina. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa hangin, dahan-dahang bumabagsak sa ibabaw ng nayuping cake. Take this. It's more than what your cheap dignity is worth. Bulong ng matanda, sapat na para marinig lamang ni Trina. Don't ever use these bastards to crawl back into our lives again. Nakatayo lang si Trina, naninigas ang buong katawan. Ang kaniyang mga anak ay umiiyak at nakahawak sa kaniyang laylayan. Ngunit ang kaniyang paningin ay nakapako kay Mateo na ngayon ay masayang nakikipagnitian muli kay Luciana na tila ba walang nangyari. Sa gitna ng marangyang ilaw at tugtugin, doon naramdaman ni Trina ang pinakamasakit na uri ng lamig. Hindi ito galing sa ulan, kundi mula sa katotohanang ang lalaking namatay sa kaniyang mga alaala. 8 taon na, ang nakararaan ay mas mabuti pa kaysa sa lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Ang biyahe pauwi sa tinitirhang maliit na silid sa gilid ng riles ng tren ay tila isang walang katapusang paglalakad sa impyerno. Hawak ni Trinidad ang tig-isang kamay ni na Thomas at Tala. Ang kanilang maliliit na daliri ay nanginginig sa ginaw at takot. Ang bawat hakbang ni Trina ay mabigat, tila hinihila ng putik ng kahihiyan na dumikit sa kaniyang pagkatao sa ballroom ng hotel. Pagdating sa kanilang pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ang amoy ng kalawang at basang lupa ang sumalubong sa kanila, malayo sa bango ng mga mamahaling bulaklak na iniwan nila kanina. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya. Pinaupo ni Trina ang mga bata sa papag na may saping banig. Wala siyang imik habang kinuha ang isang basang bimpo upang punasan ang mga pisngi ng kaniyang mga anak na puno ng natuyong luha at mantsa ng tsokolate mula sa nayuping cake. Nanay, bakit po hindi tayo kilala ni Papa? Ang tanong ni Thomas. Ang boses ay parang isang sugat na muling binuksan. Di ba sabi mo, kaya lang siya wala kasi kailangan niyang magtrabaho sa malayo? Tumigil ang kamay ni Trina. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kaniyang mga buto. Paano niya ipapaliwanag sa 8 taong gulang na bata na ang kanilang ama ay hindi lamang malayo, kundi tuluyan ng nilamon ng dilim ng nakaraan? Dinala siya ng kaniyang alaala sa isang gabi. 8 taon na ang nakararaan. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa ospital ay sariwa pa rin sa kaniyang isipan. Nakita niya ang kaniyang sarili, duguan at sugatan, habang nakadungaw sa salamin ng intensive care unit kung saan nakahiga si Mateo. Sa labas ng silid na yon, hinarap siya ni Doña Valeriana. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda. Tanging ang bagsik ng isang reynang pinoprotektahan ang kaniyang kaharian. Noon, isang puting sobre ang inabot sa kaniya. Isang halaga na kayang bumili ng katahimikan. Sabi ng matanda, ang aksidenteng iyon ang magiging katapusan ng kanilang ugnayan. Kung talagang mahal ni Trina si Mateo, aalis siya at hahayaang mabuhay ang lalaki nang walang bahid ng isang babaeng mahirap. Ang pirma ni Trina sa isang dokumentong nagsasabing hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay ni Mateo ang naging kapalit ng pambayad sa operasyon ng lalaki. Pinili ni Trina ang buhay ni Mateo kaysa sa kaniyang karapatan. Ngunit ang hindi alam ng matanda, sa gabing iyon, dala na ni Trina sa kaniyang sinapupunan ang 2 buhay na magiging saksi sa kanilang nakaraan. Bumalik si Trina sa kasalukuyan nang marinig niya ang tunog ng ulan na tumatama sa butas-butas nilang bubong. Kinuha niya ang lukot-lukot na pera na itinapon sa kaniya ni Doña Valeriana kanina. May mga pirasong punit, may mga mantsa ng yuping cake. Gamit ang isang luma at naninilaw na adhesive tape, dahan-dahan niyang pinagdikit-dikit ang mga piraso ng papel.
Hindi dahil sa sakim siya sa pera, kundi dahil ito ang dugo at pawis na kailangan para sa bukas ni na Thomas at Tala. Ang bawat piraso ng tape na inilalagay niya ay tila pagtatama sa kanyang nadurog na dangal. Ganito na lang ba ang halaga ng pagmamahal ko, Mateo? Pinagtagpi-tagping basura sa mata ng pamilya mo? Bulong niya habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa ibabaw ng perang hawak niya. Kinabukasan, sa kaniyang maliit na pwesto, sa isang kanto sa Quezon City kung saan siya nagbebenta ng mga pandesal at kakanin, pilit na ibinabaon ni Trina ang sakit. Ang usok ng kalsada at ingay ng mga jeep ang kaniyang naging sandata upang makalimot. Ngunit ang katahimikan ng kaniyang umaga ay nabasag ng isang mamahaling sasakyang itim ang huminto sa tapat ng kaniyang kariton. Bumaba ang isang babaeng ang ganda ay tila isang patalim, matalas at mapanganib. Si Luciana. Suot ang isang puting damit na walang kahit isang dumi. Lumapit siya kay Trina. Ang amoy ng kaniyang pabango ay tila sumasakal sa bango ng bagong luto na tinapay ni Trina. Tumingin si Luciana sa paligid, sa mga langaw na nagliliparan at sa dumi ng kalsada bago ibinaling ang paningin kay Trina na may kasamang matamis ngunit nakakangilong na ngiti. So ito pala ang pinagtataguan ng tunay na pamilya ni Mateo, sabi ni Luciana. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng panunuya. I must admit, you are very brave. O baka naman, desperada? Hindi kumibo si Trina. Hinigpitan niya ang hawak sa kaniyang sandok. Don't worry, Trina. I'm not here to fight. Pagpapatuloy ni Luciana habang dinudukot ang isang litrato mula sa kaniyang bag. Isang litrato ng police report mula sa aksidente 8 taon na ang nakararaan. Gusto lang kitang tulungan, pero sa isang kondisyon. Kailangang malaman ni Mateo ang totoo tungkol sa gabing iyon, pero hindi ang bersyon mo, ang bersyon na gusto ko. Naramdaman ni Trina ang kaba sa kaniyang dibdib. May isang bagay sa mga mata ni Luciana na nagsasabing hindi lang si Mateo ang kaniyang pakay. Anong alam mo sa gabing iyon? Matapang na tanong ni Trina. Ngumiti ng mas malapad si Luciana. Alam ko kung sino ang talagang may kasalanan kung bakit nawala ang alaala ng mapapangasawa ko. At sigurado ako, hindi mo gustong malaman ni na Thomas at Tala na ang sarili nilang lola ang sumubok na pumatay sa kanilang ama. Ang bawat salita ni Luciana ay parang lason na binalot sa asukal. Matamis pakinggan, ngunit unti-unting pumapatay sa katinuan ni Trinidad. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Quezon City, tila nagkaroon ng sariling mundo ang dalawang babaeng magkaiba ang tadhana. Ang sutlang puti ni Luciana ay hindi man lang nadungisan ng usok ng mga sasakyan, habang si Trina ay nakatayo sa likod ng kanyang kariton. Suot ang ebidensya ng kahirapan sa kaniyang bawat pawis at dumi sa apron. Anong kailangan mo sa akin, Luciana? Tanong ni Trina. Pilit na pinatatatag ang kaniyang boses sa kabila ng kaba. Hindi ba sapat na ipinahiya niyo na ako kagabi? Tumawa ng mahina si Luciana. Isang tunog na parang pagkiskis ng kristal sa semento. Kagabi ay palabas lang ni Doña Valeriana yon, Trina. But me? I'm different. Gusto kitang tulungan. Gusto kong makasama ni na Thomas at Tala ang tatay nila. Imagine, hindi na sila gigising sa tumutulong bubong. Hindi na sila papasok sa paaralan na butas ang sapatos. Huminga ng malalim si Trina. Ang hiya o dangal na kaniyang iniingatan ay tila nakikipaglaban sa kaniyang pagmamahal bilang ina. Alam ni Luciana kung saan siya tatamaan. Sa kinabukasan ng kaniyang mga anak. Samantala, sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng De Villanueva Holdings, hindi mapakali si Mateo. Sa kabila ng tagumpay ng kaniyang engagement party, may isang pakiramdam na parang may kulang sa kaniyang dibdib. Sa tuwing ipipikit niya ang kaniyang mga mata, hindi ang mukha ni Luciana ang nakikita niya, kundi ang isang pares ng mga matang puno ng pait at ulan. At ang amoy. Bakit tila amoy bagong lutong pandesal at sariwang hangin ang humahalimuyak sa kaniyang paligid kahit puno ng aircon ang silid? Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, kinuha ni Mateo ang susi ng kaniyang sasakyan.
Iniwan niya ang kanyang mga bodyguard at nagmaneho patungo sa lugar kung saan niya nakita ang babaeng iyon kagabi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may isang invisible na tali na humihila sa kanya pabalik kay Trinidad. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng maliit na pwesto ni Trina. Wala na roon si Luciana. Nakita ni Mateo si Trina na abala sa pag-aayos ng mga kakanin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa pawisang mukha ng babae na nagbibigay dito ng isang uri ng ningning na hindi kayang ibigay ng anumang alahas. Bumaba si Mateo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan ay naging hudyat ng pagtigil ng mundo ni Trina. "I want to buy some bread," sabi ni Mateo paglapit sa kariton. Taglish ang kaniyang tono, mailap at puno ng pag-aalinlangan. Nanginginig ang kamay ni Trina habang kumukuha ng supot. Ito ang paborito mo noon, Mateo. Kutsinta na may maraming niyog. Bulong niya, nakalimutan ang distansya na dapat niyang panatilihin. Nang iabot ni Trina ang plastik, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga balat. Sa sandaling iyon, tila may kuryenteng gumapang mula sa mga daliri ni Trina patungo sa puso ni Mateo. Isang mabilis na imahe ang dumaan sa isip ng lalaki. Isang maliit na kusina, tawanan ng dalawang tao, at ang init ng isang yakap sa gitna ng dilim. Nabigla si Mateo kaya nabitawan niya ang supot. Ang mga kutsinta ay nagkalat sa sahig, na dumihan ng alikabok ng kalsada. "Are you okay, Sir Mateo?" tanong ni Trina. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala na hindi kayang itago ng anumang galit. "I'm fine. I have to go?" Mabilis na sagot ni Mateo. Ang kaniyang puso ay kumakaba ng napakabilis, isang kaba na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamalaking business deal na hinarap niya. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan, tila tumatakas sa isang katotohanang takot siyang harapin. Pagbalik sa mansyon, dumiretso si Mateo sa lumang library ng kaniyang ama. May isang hinala na nagsimulang mabuo sa kaniyang isipan. Hinalughog niya ang mga lumang dokumento ng pamilya hanggang sa mahanap niya ang kaniyang medical records mula sa aksidente 8 taon na ang nakararaan. Kumunot ang kaniyang noo. May mga pahinang punit. Ang report tungkol sa kaniyang rehabilitasyon ay tila sadyang kinuha. Sino ang gagawa nito sa sarili niyang tahanan? Kinahapunan, hindi natiis ni Mateo ang kuryosidad. Pumunta siya sa isang maliit na parke malapit sa tirahan ni Trina, kung saan nakita niyang naglalaro ang kambal na sina Tomas at Tala. Ang dalawang bata ay masayang naghahabol sa isang lumang bola. "Papa!" Sigaw ni Tala nang makita siya. Tumakbo ang bata at yumakap sa kaniyang binti. Sa pagkakataong ito, hindi itinulak ni Mateo ang bata. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ang lambot ng buhok ng bata ay tila nagpapakalma sa bagyong namumuo sa kaniyang isipan. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang sasakyang may madilim na salamin, dalawang mata ang nanonood ng may halong puot, si Doña Valeriana. Nakita ng matanda ang kanyang anak na hinahaplos ang basura na matagal na niyang sinubukang itapon. Hinawakan ng matanda ang kanyang mamahaling tungkod ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. "Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yun ang lahat ng pinaghirapan ko," bulong niya sa sarili. Ang boses ay parang kalasgas ng tuyong dahon na tinatapak-tapakan. Ang bawat tupi ng papel ay tila isang sugat na pilit na pinagagaling. Sa kaniyang maliit na silid, pinapanood ni Trinidad ang dalawang anak na abalang-abala sa pag-aayos ng kanilang pinakaingatang kayamanan. Isang lumang kahon ng sapatos na puno ng mga huling origami. Ang mga papel na hapon ay naninilaw na, kupas na ang kulay na asul at rosas at amoy alikabok na may halong bango ng banilya, ang amoy ng tiyaga ni Trina sa pagluluto. "Nanay, ibibigay po namin ito kay Papa. Sabi niyo po dati, ang mga haring ito ang magbabantay sa amin habang wala siya." Masayang sabi ni Tala. Ang kaniyang maliliit na daliri ay maingat na hinahaplos ang pakpak ng isang papel na ibon.
Hindi nakasagot si Trina. Ang kaniyang lalamunan ay tila binabara ng isang malaking bato. Gusto niyang sabihin sa kanyang mga anak na ang taong nagtupi ng mga haring iyon ay wala na ang lalaking nasa mansyon ay isang estranghero na may malamig na puso. Ngunit ang awa para sa kanyang mga anak ang mas nanaig. Pinabayaan niya silang mangarap, kahit ang pangarap na yon ay tila isang bubog na unti-unting pumapatay sa kaniyang dangal. Kinabukasan, sa utos ni Luciana na mapanlinlang na nag-alok ng tulong, dinala ni Trina ang mga bata sa parke malapit sa De Villanueva Holdings. Doon, habang nakatayo sa likod ng isang malaking puno, pinanood ni Trina ang muling pagkikita ni na Mateo at ng mga bata. Ang tanawin ay tila isang magandang panaginip na may nakatagong lason. Nakaupo si Mateo sa isang bench. Ang kaniyang mamahaling suit ay isang malaking kaibahan sa semento ng parke. Iniabot ni Thomas ang isang kupas na haring papel. Para sa inyo po ito, Papa. Ginawa niyo ito nung hindi pa kayo natutulog ng matagal. Bulong ni Tomas. Nang mahawakan ni Mateo ang papel, ang kaniyang mga daliri ay tila na kuryente. Ang magaspang na tekstura ng lumang papel at ang amoy ng harina na kumapit dito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kaniyang sentido. Sa kaniyang isipan, nakakita siya ng isang malabo ngunit mainit na eksena, isang lalaki at isang babaeng nagtatawanan habang nagtutupi ng papel sa ilalim ng liwanag ng isang kandila. I remember this? Mahinang sabi ni Mateo, ang kaniyang boses ay nanginginig. Wait, bakit parang amoy bahay ito? Ngunit ang sandali ng pagbabalik ng alaala ay agad na binasag ng isang malamig at mapanghusgang tinig. How touching! Isang bilyonaryo at ang 20 pulubing may dalang basura, sabi ni Luciana na biglang sumulpot mula sa kung saan. Lumapit siya kay Mateo at humawak sa balikat nito. Ang kaniyang mga kuko na may pulang pintura ay tila mga kuko ng isang lawin na handang manila. Lumingon si Luciana sa direksyon kung saan nakatago si Trina. Alam niyang naroon ang babae. Mateo, darling, don't be too kind. Ang mga taong ganito, gagamitin ng mga bata para lang makakuha ng sustento. They are professional victims, Mateo. Huwag kang magpauto sa mga papel na yan. Mula sa kaniyang pinagtataguan, naramdaman ni Trina ang matinding gigil. Ang bawat salita ni Luciana ay parang isang sampal na nagpapayak sa kaniyang kaluluwa. Gusto niyang sumugod, gusto niyang bawiin ang kaniyang mga anak, ngunit ang takot na baka tuluyang ilayo ni Mateo ang mga bata ang nagpatigil sa kanya. Luciana, they're just children, saway ni Mateo, ngunit ang kaniyang boses ay wala ng katiyakan. Ang pagdududa na itinanim ni Luciana ay nagsimulang tumubo. Children of a woman who lied to you for 8 years, Mateo. Dugtong ni Luciana, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Look at them. They are being used as bait. It's disgusting. Sa sandaling iyon, inilabas ni Tomas ang kanyang huling alas. Isang lumang relo na basag ang salamin. Ito po, Papa. Sabi ni Nanay, ito ang huling hawak niyo bago kayo nawala. Kinuha ni Mateo ang relo. Ang likod nito ay may nakaukit na maliliit na letra. M at T, habang buhay. Isang matinding sigaw ang tila, gustong kumawala sa dibdib ni Mateo. Ang kirot sa kaniyang ulo ay naging masidhi. Tila may isang martilyong nagpupukpok sa kaniyang bungo. Binitawan niya ang relo at napahawak sa kaniyang ulo. Mateo, are you okay? Tarantang tanong ni Luciana, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi nakatuon sa kalusugan ni Mateo, kundi sa relong nasa lupa. Alam niyang iyon ang ebidensya ng isang pangakong pilit nilang ibinaon. Samantala, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, dahan-dahang ibinaba ni Doña Valeriana ang kaniyang bintana. Ang kaniyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Nakita niya ang lahat. Ang relo, ang paghihirap ni Mateo,
at ang presensya ni Trina sa likod ng puno. Masyado na silang malapit, bulong ng matanda sa kaniyang sarili. If the past refuses to stay dead, then I will have to kill it again, along with everyone who dares to bring it back. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ayusin mo na ang lahat. Hindi na kailangan pang umabot ang mga batang yan. Sa susunod na linggo, ang mansyon ng mga de Villanueva ay tila isang magandang kabaong na gawa sa ginto at marmol. Napakalamig ng bugso ng aircon, isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa makina, kundi sa kawalan ng pag-ibig sa loob ng bawat sulok nito. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng malawak na sala. Ang kaniyang mga luma at kupas na tsinelas ay tila isang malaking insulto sa mamahaling carpet na gawa pa sa ibang bansa. Amoy sampagita at mamahaling insenso ang paligid. Isang halimuyak na, sa halip na magbigay ng kapayapaan, ay tila sumasakal sa kaniyang paghinga. Sa harap niya, nakaupo si Doña Valeriana sa isang upuang parang trono. Humihigop ang matanda ng tsaa mula sa isang tasa na yari sa manipis na porselana. Ang bawat dampi ng tasa sa platito ay naglalabas ng isang matalas na tunog ng pag-uumpugan ng mga matitigas na bagay. Tila ba ito ang tunog ng hatol sa buhay ni Trina? Tingnan mo ang sarili mo, Trina, panimula ng matanda. Ang kaniyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay parang isang dulo ng karayom na isinasawsaw sa lason. Look at your hands. Magaspang, puno ng kalyo mula sa pagbebenta ng mga kakanin sa kalsada. Isantabi natin ang hiya mo. Bilang isang ina, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang mga apo ko sa ganyang uri ng buhay? Napayuko si Trina. Ang kaniyang utang na loob sa matanda, ang paniniwalang nailigtas nito ang buhay ni Mateo noong aksidente, ay tila isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kaniyang leeg. Doña Valeriana, kahit mahirap kami, busog ang mga bata sa pagmamahal, sagot ni Trina, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kaniyang labi. Pagmamahal? Nakakabili ba ang pagmamahal ng gatas? Nakakabayad ba yan ng tuition sa eskwelahang hindi butas ang bubong? Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit kay Trina. Ang tunog ng kaniyang tungkod na tumatama sa marmol ay parang tibok ng isang pusong gawa sa bato. 8 years ago, you chose to walk away because you knew you couldn't give Mateo the life he deserved. Bakit ka bumalik ngayon? Para sirain ang pagpapakasal niya kay Luciana? Para humingi ng sustento? Hindi ko tinalikuran si Mateo. Muntik nang sumigaw si Trina, ngunit ang kaniyang boses ay naging isang pabulong na nanginginig sa watat. Kayo ang nagtulak sa akin. Kayo ang nagsabing patay na siya sa paningin ng mundo para sa akin. Huminto ang matanda sa harap ni Trina. Hinawakan niya ang baba ng babae at itinaas ito ng marahas. And you believed me because you're weak. Dahil alam mong wala kang silbi sa mundong kinabibilangan namin. Now, listen to me carefully. I will give you a choice. Ibigay mo sa akin ang kambal. Palalakin ko sila bilang mga de Villanueva. I'll give them the world. In exchange, mawawala ka na sa buhay nila. Habang buhay. Naramdaman ni Trina ang matinding hapdi sa kanyang dibdib na tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang isiping lalaki, ang kanyang mga anak, na kinamumuhian ng sarili nilang ina ay mas masakit pa sa kamatayan. Pakiusap, huwag niyo silang kunin sa akin. Pagmamakaawa ni Trina, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kaniyang mga tuhod ay umalik sa malalamig na marmol. Ang kaniyang mga kamay na may mantsa pa ng harina ay humawak sa laylayan ng mamahaling damit ng matanda. Kahit anong hirap, titiisin ko. Huwag niyo lang silang turuang itakwil ako. Huwag niyo silang turuang maging tulad ninyo na walang puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Valeriana. If you don't agree, Trina, I will use every lawyer, every connection, and every centavo I have to prove that you are an unfit mother. I will make sure the law sees you as a kidnapper of my grandchildren. Do you want to spend the rest of your life in jail while your children grow up calling Luciana mommy? Ang imaheng iyon
Sina Thomas at Tala na tumatawag ng mommy sa ibang babae habang siya ay nabubulok sa kulungan ang naging huling patak ng dusa para kay Trina. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa mansyong iyon ay tuluyan ng naubos. Ngunit sa sandaling iyon, ang malaking pintong kahoy ng sala ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang kulog na gumising sa nanlulumong katawan ni Trina. Nakatayo sa pintuan si Mateo. Ang kaniyang mukha ay maputla. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kalituhan at namumuong galit. Nakita niya ang kaniyang ina na nakatayo ng mayabang at ang babaeng tila bahagi ng kaniyang kaluluwa na nakaluhod sa sahig, umiiyak at durog na durog. Mateo, bulong ni Trina, ang kaniyang boses ay punong-puno ng hiya at sakit. Gusto niyang tumayo at magtago, ngunit ang kaniyang mga binti ay tila nawalan na ng lakas. Lumakad si Mateo papasok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Huminto siya sa gitna nila, tumingin sa kaniyang ina, at pagkatapos ay ibinaling ang paningin sa nakaluhod na si Trina. Bakit siya nakaluhod, Mama? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang panganib na hindi pa kailanman narinig ni Doña Valeriana. And why are you talking about lawyers and jails in my house? Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang bagyo. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Trinidad at dahan-dahan itong itinayo mula sa malamig na marmol. Ang init ng palad ni Mateo sa kaniyang balat ay nagdulot ng isang kakaibang kirot. Kay Trina, isang paalala ng nakaraang pilit nilang binura. Answer me, Mama. Bakit siya nakaluhod? Muling tanong ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng matalas kay Doña Valeriana. She's just being dramatic, Mateo. Pinapaliwanagan ko lang siya na hindi basta-basta ang pamilya natin. Sagot ng matanda. Mabilis na binawi ang kaniyang poise at muling humigop ng tsaa na tila walang nangyari. The girl is a gold digger and you're being too soft. Hindi sumagot si Mateo. Ibinaling niya ang paningin kay Trina. Mag-usap tayo. Hindi rito. Hindi sa ilalim ng paningin ni Mama. Dinala ni Mateo si Trina sa isang napakagarbong restaurant sa Makati. Ang bawat hakbang ni Trina sa loob ng silid na yon ay puno ng hiya. Ang kaniyang simpleng blusa na may mansa ng harina ay tila isang madilim na anino sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling sutla at alahas. Ang amoy ng truffle oil at mamahaling alak ay tila sumasakal sa kanya, malayo sa pamilyar na amoy ng mainit na tinapay sa kaniyang maliit na kusina. Order anything you want, sabi ni Mateo habang binubuksan ang menu. Ang kaniyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pagkalito. Hindi ako napunta rito para kumain, Mateo. Sagot ni Trina. Ang kaniyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kaniyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Gusto ko lang malaman, bakit mo hinahayaang gawin ito ng nanay mo sa akin, sa mga anak mo? My children? Tumingin si Mateo ng diretso sa kanya. Trina, 8 years of my life are missing. Ang alam ko lang, ang pamilya ko ang nagligtas sa akin. And then you appeared out of nowhere, claim we have kids, and now my fiancé is crying every night because of you. Your fiancé is a snake, Mateo. Diretsong sabi ni Trina. At ang pamilyang sinasabi mong nagligtas sa'yo? Sila ang kumuha ng 8 taon na dapat ay sa atin. Bago pa man makasagot si Mateo, ang pintuan ng restaurant ay bumukas at pumasok ang isang kawan ng mga reporter na may dalang malalaking kamera. Ang bawat pagkislap ng liwanag mula sa kanilang mga aparato ay parang mga kidlat na tumatama sa mukha ni Trina. Sa likod nila, pumasok si Luciana. Ang kaniyang mukha ay puno ng peking luha, hawak ang isang panyo na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ayan siya, ang babaeng gustong sumira sa pagsasama namin ni Mateo. Sigaw ni Luciana, sapat na para marinig ng lahat ng tao sa loob ng restaurant. You are nothing but a mistress. Gagamitin mo pa ang mga bata.
Para lang makakuha ng pera sa mga de Villanueva? Wala ka bang delikadesa? Ang paligid ay napuno ng mga bulong ng pandidiri. Look at her, ang dumi niya. Kaya pala nagpipilit pumasok sa party kagabi. Pera lang pala ang habol. Ang bawat salita ng mga tao sa paligid ay parang mga latay ng latigo sa likod ni Trina. Tumayo si Trina. Ang kaniyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakas. Tumingin siya kay Luciana at pagkatapos ay sa mga kamera na nakatutok sa kanya. Ang pera niyo ay hindi kayang bayaran ng 8 taon na pinalaki ko ang mga anak ko ng mag-isa. Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng dignidad. Hindi ako ang mistress dito. Dahil bago pa man dumating ang mga brilyante at seda mo, Luciana, may isang pangakong binitawan si Mateo sa harap ng Diyos. At ako ang saksi niyon. Nagkaroon ng bulungan sa mga reporter. Naguluhan si Luciana, hindi niya inaasahan ang tapang ni Trina. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, ang cellphone ni Trina ay biglang nag-vibrate sa loob ng kaniyang bulsa. Isang tawag mula sa kaniyang kapitbahay sa Quezon City. Trina! Trina! Ang mga bata! Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. May mga lalaking dumating dito. Isinakay sina Thomas at Tala sa isang itim na van. Wala silang nagawa, Trina. Kinuha nila ang mga anak mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa restaurant, ang lahat ng kahihiyan, at ang lahat ng galit kay Luciana ay tila nawala. Ang tanging naramdaman ni Trina ay ang biglang paglamig ng kaniyang buong katawan. Tila ba ang kaniyang dugo ay naging yelo. Nabitawan niya ang kaniyang baso, ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig, at ang pagtilamsik ng tubig ay naging hudyat ng kaniyang pagguho. Tomas. Tala. Bulong ni Trina, ang kaniyang paningin ay nagsimulang magdilim. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay nakatayo na rin, bakas ang pag-aalala sa kaniyang mukha. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng lalaki, tiningnan ni Trina si Luciana na may isang matalim na tingin. Nakita niya ang isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa labi ng babae. Ang mundo ay biglang nawala ng kulay sa paningin ni Trinidad. Ang ingay ng mga reporter, ang nakakasilaw na flash ng mga kamera, at ang mapanuksong ngiti ni Luciana ay tila naging malabong bulong sa kaniyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang boses ng kaniyang kapitbahay na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang utak. Kinuha nila ang mga anak mo. Hindi na nag-isip si Trina. Sa gitna ng kaniyang pagkahilo, itinulak niya ang mga taong nakaharang sa kaniyang daan. Nabangga niya ang mga mamahaling lamesa, natapon ang mga alak, ngunit wala siyang pakialam. Ang kaniyang tanging layunin ay makarating sa kaniyang mga anak. Trina! Teka! Sigaw ni Mateo, ngunit hindi siya narinig ng babae. Paglabas ni Trina sa restaurant, sinalubong siya ng isang marahas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kaniyang pait, nagpapadala ng baha na tila gustong lunurin ang kaniyang pag-asa. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, walang saplot sa ulo, hinahayaan ang bawat patak ng ulan na humampas sa kaniyang mukha. Ang amoy ng basang aspalto at usok ay humahalo sa alat ng kaniyang sariling luha. Wala siyang masakyan. Ang bawat jeep na dumadaan ay puno. Ang bawat taxi ay hindi humihinto. Sa huli, wala siyang nagawa, kundi ang tumakbo patungo sa Quezon City. Ang kaniyang mga binti ay nangangatal. Ang kaniyang hininga ay parang apoy na sumusunog sa kaniyang baga, ngunit hindi siya tumigil. Pagdating niya sa kanilang maliit na silid, ang pintuan ay nakabukas at nawasak. Ang loob ay baligtad, ang papag ay tumba, ang mga damit ay nagkalat, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kahon ng sapatos na puno ng mga haring papel ay nayurakan at nagkalat sa basang sahig. Tomas! Tala! Sigaw ni Trina. Ang kanyang boses ay naging isang mahabang hagulgol na tila hayop na nasugatan. Lumabas siya muli sa ulan. Tinitingnan ang bawat madilim na eskinita.
Tinatawag ang mga pangalan ng kaniyang mga anak hanggang sa mawalan siya ng boses. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tapat. Bumaba si Mateo, hawak ang isang malaking itim na payong. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay agad na nababad sa putik ng eskinita. Lumapit siya kay Trina, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng kalsada, hinahayaan ng ulan na dumaan sa kaniyang buong katawan. Trina, tumayo ka riyan. Magkakasakit ka, sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng isang uri ng hapdi na hindi niya maipaliwanag. Pinayungan niya ang babae. Pilit na itinatago ito sa lupit ng panahon. Tumingala si Trina. Ang kaniyang mga mata ay namumula. Ang kaniyang labi ay nangingitim sa ginaw. Wala na sila, Mateo. Kinuha nila ang mga anak ko, ang mga anak natin. Sa pagbigkas ni Trina ng salitang natin, tila may isang dambuhalang pader sa utak ni Mateo ang gumuho. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kaniyang sentido, mas matindi kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman niya mula nang magising siya sa ospital 8 taon na ang nakararaan. Nakita niya ang kanyang sarili sa ilalim ng isang malaking puno ng shoay. Mangga. Amoy sariwang damo. Hawak niya ang kamay ng isang babaeng nakasuot ng simpleng puting damit. Kahit anong mangyari, Trina, hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin. Pangako yan. Ang alaala ay naging isang mabilis na daloy ng tubig na lumunod sa kaniyang pag-aalinlangan. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay nagsimulang tumugma sa bawat patak ng ulan. Hindi na siya ang Mateo de Villanueva na cold at rational. Sa sandaling iyon, siya ang lalaking nakalimot sa kaniyang sariling kaluluwa. Hinawakan ni Mateo ang mga balikat ni Trina at marahas itong itinayo. Hahanapin natin sila. Ipangako mo sa akin, Trina, hindi ka susuko. Hahanapin natin ang mga anak natin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Mateo ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni na Thomas at Tala. Nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig sa loob ng isang madilim at maalikabok na bodega. Sa ibaba ng litrato ay may nakasulat, "Kung gusto mo silang makitang buhay, siguraduhin mong hindi sisikat ang araw na kasama mo ang babaeng iyan. Ibalik mo siya sa kung saan siya nanggaling o mawawalan ka ng tagapagmana." Naramdaman ni Mateo ang matinding panginginig ng kaniyang kamay. Tumingin siya kay Trina, na ngayon ay nakasandal sa kaniyang dibdib, nanghihina at umaasa sa kaniyang proteksyon. Alam ni Mateo na ang kalaban ay hindi lamang nasa labas. Ang kalaban ay posibleng nasa loob mismo ng kaniyang tahanan. Ang kondo ni Luciana ay isang templo ng karangyaan. Puro salamin, puting kasangkapan, at mga gamit na tila hindi kailanman hinawakan ng dumi. Ngunit sa ilalim ng amoy ng mamahaling scented candles na amoy lavender, may isang uri ng baho na hindi kayang itago ng anumang pabango. Ang baho ng pagtataksil at mga lihim na matagal nang nabulok. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala. Basang-basa pa rin ang kaniyang Amerikana. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kaniyang buhok patungo sa puting carpet ay tila isang babala. Sa kaniyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bagay na nakuha niya mula sa ilalim ng sofa ni Luciana. Ang basag na relo ni Thomas. "Mateo, darling, bakit ka nandito? You look terrible. Let me get you a towel." Ani Luciana habang lumalapit. Ang kaniyang boses ay parang isang malambing na kanta, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi mapakali. Hindi kumibo si Mateo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaniyang kamay at ipinakita ang relo. Ang basag na salamin nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila ba nagmumura sa kaniyang harap. "Bakit ito nandito, Luciana?" ang tanong ni Mateo. Ang boses ay parang isang malalim na dagundong bago ang pagsabog. "I found this in your private room." Ito ang relong suot ni Tomas bago siya nawala. Biglang namutla si Luciana. Ang kaniyang matatamis na ngiti ay dahan-dahang natunaw.
pinalitan ng isang hitsura na puno ng takot na nauuwi sa pagkapahiya. Mateo, I can explain. Baka naiwan lang yan ng bata nung pinalabas ko sila sa parke. Don't lie to me! Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang may ilang kristal na plorera ang tila mangatal sa kaniyang tindi. I know everything now. Ang mga reporter sa restaurant, ang pagkidnap sa mga bata. You were there, weren't you? You planned this. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Mateo mula sa kaniyang bulsa ang isang maliit at kupas na papel. Ito ang ultrasound photo ni na Thomas at Tala na ibinigay sa kanya ni Trina bago siya umalis sa Quezon City. Sa larawang iyon, dalawang maliliit na anino ang nakikita, ang simula ng buhay na 8 taon niyang tinalikuran. Habang tinititigan ang larawan, naramdaman ni Mateo ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kaniyang pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi galing sa panghihinayang, kundi sa isang matinding pagkapukaw ng kaniyang pagkatao. 8 taon na naging bato ang kaniyang puso, ngunit sa harap ng ebidensya ng kaniyang sariling dugo at laman, ang lahat ng pader ay tuluyang gumuho. My children, my own blood, bulong niya. Ang boses ay nabasag ng isang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Nang makita ni Luciana na wala na siyang takas, ang kaniyang mukha ay nagbago. Ang kaniyang takot ay naging poot. Oo, ako nga. Pero hindi ko ito gagawin kung hindi dahil sa nanay mo. Si Doña Valeriana ang nag-utos sa akin, Mateo. She hated that woman so much. Siya ang nagplano ng aksidente mo 8 years ago para lang mailayo ka kay Trinidad. I was just following orders. Tila tumigil ang mundo ni Mateo. Ang katotohanang ang sarili niyang ina ang sumubok na pumatay sa kanya at sumira sa kaniyang pamilya ay mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Ang gigil na nararamdaman niya ay hindi na lamang para kay Luciana, kundi para sa buong sistema ng kasinungalingan na binuo ng mga de Villanueva. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Mateo, habang ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Nasa lumang bodega ng tela sa Valenzuela, sagot ni Luciana habang nanginginig ang kaniyang buong katawan. Please, Mateo. It's not my fault. Don't leave me. Hindi na lumingon si Mateo. Tumakbo siya palabas ng kondo, dala ang galit na sapat na para sunugin ang buong lungsod. Ngunit bago siya makarating sa elevator, nakita niya ang isang maliit na bagay sa loob ng basag na relo na nalaglag sa sahig. Isang maliit na digital recorder na nakatago sa loob ng metal na case. Pinindot niya ang play. Ang boses na lumabas ay hindi kay Luciana. Ito ay boses ni Doña Valeriana, malinaw na nag-uutos. Siguraduhin mong hindi na sila makakabalik. Ang mga batang yan ay mantsa sa pangalan natin. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Mateo. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balikan. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog at ang tanging natitira ay ang laban para sa kaniyang pamilya. Ang lumang bodega sa Valenzuela ay tila isang nakangangang bibig ng isang dambuhala, madilim at amoy kalawang. Ang alinsangan sa loob ay nakakasakal, humahalo sa amoy ng lumang langis at nabubulok na tela. Sa isang sulok, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, nakatali sina Thomas at Tala. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng uling at luha. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot, habang nakatingin sa mga lalaking nagbabantay sa kanila. Bago pa man makarating ang mga pulis o si Mateo, isang anino ang mabilis na nakapasok sa gilid ng bodega. Si Trinidad. Ang kaniyang mga paa ay sugatan. Ang kaniyang damit ay punit-punit mula sa pagtalon sa mga bakod. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng lakas na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Bitawan niyo ang mga anak ko. Ang sigaw ni Trina ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid.
Isang tunog na puno ng pighati at banta. Tumawa ang pinuno ng mga lalaki. Isang matangkad na lalaking may peklat sa mukha. Ang tapang ng tindera. Akala mo ba ay makakaalis kayo rito ng buhay? Sayang, ang gaganda pa naman ng mga batang ito. Pero utang ay utang. At ang bayad sa amin ay ang pananahimik nyo. Nilabas ng lalaki ang isang patalim na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa sandaling iyon, hindi nag-isip si Trina. Sumugod siya ng walang armas. Ang kaniyang katawan ay naging kalasag para sa kaniyang mga anak. Naramdaman niya ang matalas na hapdi ng ang talim ay gumuhit sa kaniyang braso, ngunit hindi siya dumaing. Niyakap niya ng mahigpit ang kambal, ibinabao ng kanilang mga mukha sa kaniyang dibdib upang hindi nila makita ang lupit ng mundo. Nanay, nanay, may dugo po kayo. Iyak ni Tala, ang kaniyang boses ay punong-puno ng takot. Huwag kayong titingin mga anak, nandito si nanay. Hindi ko kayo iiwan, bulong ni Trina, habang ang kanyang dugo ay dahan-dahang pumapatak sa semento. Tila mga pulang talulot ng rosas na nalalaglag sa gitna ng kadiliman. Tumabi ka babae, kung ayaw mong isunod kita. Sigaw ng lalaki habang muling itinataas ang patalim. Ngunit bago pa man ito muling bumaba, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal ang narinig mula sa pintuan. Ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ay bumulag sa mga masasamang loob. Pumasok si Mateo. Ang kaniyang mukha ay hindi na mukha ng isang negosyante. Ito ay mukha ng isang amang handang pumatay para sa kaniyang pamilya. Subukan mong saktan sila at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas. Ang boses ni Mateo ay mababa, parang unggol ng isang leon na handang sumakmal. Hindi na naghintay si Mateo. Sa kaniyang kamay ay hawak niya ang isang bakal na tubo na kinuha niya sa labas. Mabilis ang bawat galaw niya. Bawat hampas ay puno ng galit na 8 taong naipon. Ang mga lalaki ay nagtangkang lumaban. Ngunit ang takot na nakikita nila sa mga mata ni Mateo ay nagpahina sa kanilang mga tuhod. Nang matalo ang mga bantay, agad na tumakbo si Mateo patungo kay Trina. Nakita niya ang dugong dumadaloy mula sa braso nito at ang paraan ng pagyakap nito sa mga bata. Isang yakap na tila ba ang buong mundo ay nakasalalay sa kaniyang mga bisig. Trina, Trina, I'm here. Ligtas na kayo, sabi ni Mateo. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga bata mula sa bisig ni Trina, ngunit ayaw siyang bitawan ng mga ito. Papa, Papa, huwag mo kaming iwan. Huwag mong iwan si nanay. Hagulgol ni Thomas. Ang kaniyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagsisisi na tila isang malaking bato sa kaniyang dibdib. Tumingin siya kay Trina na ngayon ay nanghihina na dahil sa nawalang dugo. Ang babaeng ito ay handang mamatay para sa mga anak niya habang siya ay abala sa pagpapakasal sa isang ahas. Nanay, huwag mo kaming iwan. Please, huwag mo kaming iwan, ulit ni Tala. Habang hinahaplos ang namumutlang mukha ni Trina, kinuha ni Mateo ang kaniyang panyo at mahigpit na itinali sa sugat ni Trina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maruming bodega. Wala nang kailangang sabihin. Sa bawat patak ng luha ni Mateo na humalo sa dugo ni Trina, isang bagong sumpa ang nabuo. Isang sumpa na mas matindi kaysa sa kaniyang amnesia. Mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng mga De Villanueva. Hindi ko na kayo iiwan. Hinding-hindi na, bulong ni Mateo, habang karga-karga niya ang 2 bata sa kaniyang mga bisig at inaalalayan si Trina na tumayo. Habang papalabas sila ng bodega, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, kinuha ni Mateo ang kaniyang cellphone. Pinindot niya ang recorder kung saan narinig ang boses ng kaniyang ina na nag-uutos ng pagkidnap. Tapos na ang paghahari mo, Mama, bulong ni Mateo sa hangin.
Dahil sa gabing ito, namatay na ang anak mong si Mateo de Villanueva at nabuhay ang amang matagal nang ninakaw sa pamilyang ito. Ang silid ng pagpupulong sa pinakatuktok ng de Villanueva Holdings ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Amoy ng sariwang kape at mamahaling leather ang humahalimuyak, ngunit ang hanging umiikot sa loob ay mas malamig pa sa yelo. Nakaupo si Doña Valeriana sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogani. Ang kaniyang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan at pagmamalaki. Sa tabi niya ay ang mga abogado ng pamilya, handang linisin ang anumang dumi na iniwan ng gabi. "Mateo, stop this nonsense," mariing sabi ng matanda, habang maingat na inaayos ang kaniyang perlas sa leeg. "The children are safe. Luciana has been handled. We can move on. Huwag mong ipahiya ang pangalan natin sa harap ng mga stockholders." Ngunit bumukas ang malaking pintong kahoy. Hindi ang tunog ng hinges ang narinig, kundi ang mabibigat na hakbang ng isang lalaking wala nang kinatatakutan. Pumasok si Mateo at sa kaniyang tabi ay si Trinidad. Nakasuot pa rin si Trina ng simpleng blusa. Ang kaniyang braso ay may benda na puti at ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng hiya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang mga board members ay nagbulungan. Ang presensya ng isang babaeng mukhang galing sa palengke sa loob ng banal na silid ng mga de Villanueva ay isang malaking insulto para sa kanila. "I am not here to talk about the company, Mama," simula ni Mateo. Ang kaniyang boses ay parang isang hatol na galing sa langit. "I am here to talk about the crime." Inilapag ni Mateo ang kaniyang cellphone sa gitna ng lamesa. Sa isang pindot, ang boses ni Doña Valeriana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng puot. "Siguraduhin mong hindi na sila makakabalik. Ang mga batang yan ay mantsa sa pangalan natin. Ang bawat miyembro ng board ay tila nawalan ng hininga." Ang mukha ni Doña Valeriana ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kaniyang mga perlas. Ang kaniyang kamay na may hawak na ballpen ay nagsimulang manginig. Isang panginginig na hindi niya kayang pigilin ng kaniyang awtoridad. That's a fabrication. Mateo, how dare you betray your own mother for that woman?" Sigaw ng matanda. Ang kaniyang boses ay naging matinis at desperado. Lumapit si Trina sa kanya. Isang hakbang, dalawa. Huminto siya sa tapat ng matanda. Ang pagtataksil ay hindi ang pagsasabi ng totoo. "Doña Valeriana," bulong ni Trina, sapat na para marinig ng lahat. "Ang tunay na pagtataksil ay ang pagturing sa sarili mong dugo at laman na parang basura na kailangang itapon." You cheap girl!" Akmang sasampalin ng matanda si Trina, ngunit mabilis na nahawakan ni Mateo ang kanyang kamay sa hangin. "Enough, Mama," sabi ni Mateo. Ang kaniyang hawak ay mahigpit, ngunit kalmado. "Outside this room, the police are waiting for Luciana. And they are also waiting for the person who funded the kidnapping. I have the bank transfers. I have everything." Sa sandaling yon, ang pinto ay muling bumukas. 2 pulis ang pumasok, kasunod ang isang gulugulong Luciana na nakapuso na ang mga kamay. Ang kaniyang hiya ay ganap na. Ang kaniyang pangalan ay bukas na sa lahat ng pahayagan bilang isang kriminal. Tumingin si Doña Valeriana sa paligid. Ang mga kasamahan niya sa board na dati ay yumuyukod sa kanya, ay ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang kaniyang kaharian ay unti-unti nang naglalaho, tila isang kastilyong gawa sa buhangin na tinangay ng malakas na alon. "Mateo, anak, please." Pagmamakaawa ng matanda, ang kaniyang boses ay naging malat. "I did it for you. I did it for our legacy." "The legacy you're talking about is dead, Mama," sagot ni Mateo. Tinanggal niya ang kaniyang luxury watch at iniwan ito sa lamesa. "I am resigning. I am leaving everything. The money, the title, the shares. Keep it. Give it to charity or let it rot. I don't care." Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Trina.
Ang magaspang na palad ni Trina ay tila ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Trina, let's go. We have a family to build, sabi ni Mateo. Bago lumabas, huminto si Trina at tumingin sa huling pagkakataon kay Doña Valeriana. Ang matanda ay nakaupo na lang sa kanyang trono, mag-isa, habang ang mga pulis ay lumalapit sa kanya. Wala nang luha si Trina para sa babaeng ito. Ang awa na nararamdaman niya ay hindi para sa pagkawala ng yaman ng matanda, kundi para sa kaniyang kaluluwang tuyot at walang pag-ibig. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw. Ang amoy ng polusyon at ingay ng trapiko sa labas ay tila isang matamis na musika para sa kanila. Ito ang tunay na mundo. Ang mundong walang kislap ng ginto, ngunit puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi nagmumula sa malalamig na bintana ng isang penthouse sa Makati. Sa halip, ang liwanag ay dahan-dahang gumagapang sa pagitan ng mga siwang ng bubong na yero. Dala ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang halimuyak ng kumukulong barako. Sa maliit na kusina ni Trinidad, ang init ay hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa apoy ng pugon na tila nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng bahay. Nakatayo si Mateo sa harap ng isang malaking mesa na puno ng harina. Wala na ang kaniyang mamahaling suit. Suot niya na lamang ay isang simpleng puting t-shirt na basa na ng pawis. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hinahawakan ay ngayon ay baon sa malagkit na masa ng harina at asukal. Actually, it's harder than I thought. Bakit laging dumidikit sa kamay ko? Tanong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng pagtataka, ngunit may kasamang tawa. Isang tunog na dati ay napakailap sa kaniyang mga labi. Lumapit si Trina. Dahan-dahang kinuha ang mga kamay ni Mateo. Ang kaniyang mga daliri ay marahang pumatak sa ibabaw ng balat ng lalaki. Tila isang haplos ng paghilom. Kailangan mo lang ng tiyaga, Mateo. Hindi ito parang business deal na mabilis ang pirmahan. Ang paggawa ng tinapay ay parang pag-ibig. Kailangan ng tamang panahon at init para umalsa. Napatitig si Mateo kay Trina. Sa ilalim ng simpleng liwanag ng kusina, nakita niya ang babaeng tunay niyang minahal. Wala itong kolorete sa mukha, may mantsa ng harina sa pisngi, ngunit ang kanyang ganda ay mas nakasisilaw pa sa lahat ng brilyante ni Luciana. I lost everything, Trina. The company, the mansion, the respect of the elite. Wala na akong maibibigay sa inyo kundi ang mga kamay na ito. Bulong ni Mateo, habang pinagmamasdan ang kaniyang mga palad na puno ng harina. Hindi, Mateo, sagot ni Trina, habang pinupunasan ng pawis sa noo ng lalaki. Hindi mo nawala ang lahat dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nahanap mo ang sarili mo at nahanap mo kami. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ni Doña Valeriana. Sa labas ng kusina, maririnig ang tawanan ni na Thomas at Tala. Naglalaro ang dalawa sa maliit na bakuran. Hinahabol ang isang asong kalye na kanilang pinangalan ng Himala. Ang tunog ng kanilang mga tsinelas na tumatama sa lupa ay parang isang masayang musika na nagpapatunay na ang sugat ng kahapon ay dahan-dahan nang naghihilom. Sa gitna ng kanilang paggawa, isang luma at naninilaw na sobre ang nakita ni Mateo sa ilalim ng isang lumang garapon. Ito ay isang sulat mula sa kanyang yumaong ama, si Don Teodoro, na sadyang itinago ni Trina sa loob ng maraming taon. Binasa ni Mateo ang nilalaman ng sulat. Isang revelasyon ang bumungad sa kanya. Mateo, anak, kung binabasa mo ito, marahil ay pinili mo ang puso kaysa sa korona. Huwag kang matakot. Ang tunay na de Villanueva ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanya, kundi sa tapang na talikuran ng lahat para sa pamilya. May inilaan akong maliit na lupain sa Batangas. Sa pangalan ni Trinidad, iyon ang magiging kanlungan nyo kung sakaling ang mundong binuo ng iyong ina
ay gumuho. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding lundag sa kaniyang puso. Ang kaniyang ama ay laging alam na darating ang araw na ito. Isang huling yakap mula sa kabilang buhay na nagbigay sa kaniya ng kapayapaan. Trina, look, sabi ni Mateo, ipinapakita ang dokumento. Hindi tayo magsisimula sa wala. Magsisimula tayo sa lupaing ito. Bubuo tayo ng sarili nating kwento, malayo sa lason ng pamilya ko. Yumakap si Trina kay Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi na ito yakap ng pamamaalam o yakap ng pagmamakaawa. Ito ay yakap ng isang bagong simula. Ang amoy ng harina, ng pawis, at ng bagong lutong pandesal ay naging amoy ng kanilang kalayaan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang huling bagay na kailangang gawin. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na papel at nagsulat, isang imbitasyon, hindi para sa isang magarbo at engrandeng kasal, kundi para sa isang simpleng pag-iisang dibdib sa ilalim ng puno ng mangga. Pupunta kaya si Mama? Tanong ni Trina, may bakas pa rin ng awa sa kanyang tinig para sa matandang naiwang mag-isa sa kulungan ng sarili nitong kasamaan. The invitation is there, sagot ni Mateo habang nakatingin sa malayo. But her seat will remain empty until she learns that love is not something you buy. It's something you earn. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang batis. Sa paanan ng bundok makiling sa Batangas, ang hangin ay hindi na amoy usok at semento. Sa halip, ito ay puno ng halimuyak, ng mga hinog na mangga, at ang sariwang amoy ng lupang basa ng hamog. Dito, sa lupang iniwan ni Don Teodoro, itinayo ni na Mateo at Trinidad ang kanilang munting kaharian. Isang simpleng farm at panaderya na tinawag nilang Hiyas ng Villanueva. Wala na ang malamig na kintab ng mga skyscraper ng Makati. Ang paligid ay puno ng kulay berde at ginto mula sa mga pananim, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, at ang masayang pag-awit ng mga ibon sa madaling araw ang nagsisilbing orasan nila, malayo sa nakakarinding busina ng mga sasakyan na dati ay bumibingi sa kanilang mga pangarap. Nakatayo si Mateo sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng mangga. Ang kaniyang balat ay medyo nasunog na ng araw, tanda ng kaniyang pagtatrabaho sa bukid. Wala na ang kaniyang mga mamahaling suit. Suot niya ay isang kupas na kamiseta at pantalon na may mantsa ng lupa. Ngunit sa kaniyang mga mata, makikita ang isang uri ng kislap na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa negosyo. Nanay, tatay, tingnan niyo po ang ginawa namin. Sigaw ni Thomas, na ngayon ay isang matangkad na binatilyo na. Kasunod si Tala, na may bitbit na basket ng mga bagong pitas na bulaklak. Lumabas si Trinidad mula sa panaderya, wiping her hands on her apron. Ang kaniyang mukha ay payapa, ang mga linya ng paghihirap 8 taon na, ang nakararaan ay napalitan na ng mga linya ng tawa at katuwaan. Lumapit siya kay Mateo at sumandal sa kaniyang balikat. They grow up so fast, Mateo. Bulong ni Trina, habang pinapanood ang mga anak na nagtatakbuhan sa damuhan. Sino ang mag-aakala na dito tayo mapupunta? Niyakap ni Mateo si Trina ng mahigpit. I have no regrets, Trina. Nawala man ang pangalan ng mga de Villanueva sa listahan ng pinakamayayaman. Nahanap naman natin ang tunay na kayamanan na hinding-hindi mauubos. Sa kabilang banda, malayo sa katahimikan ng Batangas, sa loob ng isang tahimik at malamig na silid sa isang marangyang home for the aged, nakaupo si Doña Valeriana. Ang kaniyang dating maringal na tindig ay hapo na. Ang kaniyang mga kamay na dati ay nagpapatakbo ng bilyon-bilyong pisong kumpanya ay nanginginig na sa paghawak ng isang tasa ng tsaa. Mag-isa siya. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay wala na roon. Ang tanging kasama niya ay ang mga pader na tila sumasakal sa kanya sa bawat segundo. Ang kaniyang karma ay hindi ang pagkabilanggo sa rehas, kundi ang pagkabilanggo sa sarili niyang kalungkutan. Araw-araw, tinitingnan niya ang mga pahayagan, umaasang makikita ang mukha ni Mateo, ngunit ang tanging nababasa niya
ay ang mga balita tungkol sa pagbagsak ni Luciana sa loob ng kulungan matapos itong mahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang isang litratong palihim niyang itinatago. Isang litrato ni na Thomas at Tala na tumatawa, malayo sa kaniyang impluensya, malayo sa kaniyang lason. Bumalik ang eksena sa ilalim ng puno ng mangga. Kinuha ni Mateo ang isang pirasong papel na kulay ginto. Maingat niya itong itinupli. Bawat kanto ay lapat. Bawat guhit ay puno ng ingat. Sa loob ng ilang minuto, nabuo ang isang origami na haring papel. Para sa iyo, Trina. Sabi ni Mateo, inilalagay ang papel na ibon sa palad ng asawa. Dati, ito ang simbolo ng pangako nating naputol. Ngayon, ito ang simbolo ng ating kalayaan. Kinuha ni Trina ang haring papel at itinaas ito sa hangin. Hinayaan niyang hipan ito ng hangin. Tila ba lumilipad patungo sa langit. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang nagiging kulay kahel, bumabalot sa buong pamilya ng isang mainit na yakap. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa yaman, Mateo. Sabi ni Trina, ang kaniyang boses ay punong-puno ng hiling at pag-asa. Nasusukat ito sa dami ng bagyong nalampasan nyo nang magkakahawak ang kamay. At sa katahimikang nararamdaman mo kapag kasama mo na sila. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa gitna ng katahimikan ng bukid, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang sugat ng nakaraan ay hindi na mahapdi. Ito ay naging peklat na lamang na nagpapaalala sa kanila na sila ay lumaban at sila ay nagtagumpay. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, ang huling maririnig ay ang tawanan ni na Thomas at Tala na naglalaro. Isang musika ng bagong simula na hinding-hindi na matatapos.